Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Umano'y durobong MMDA traffic enforcer. Tumirada na naman! July 4 nang hinuli di umano ang UV Express driver na si Jonathan Manansala sa kahabaan ng Roosevelt Avenue, Quezon City. Ang violation, unloading ng pasahero sa ilalim ng LRT Roosevelt sa Muñoz, Quezon City. Ang sumita, isang MMDA enforcer na nakilala lamang niya sa pangalan Borbon. Agaran daw kinumpiska ni Borbon ang kanyang lisensya, pero pati susi ng kanyang sasakyan, abay, dinali din ang durobong enforcer. Ang problema, wala naman daw na issue na ticket si Borbon para sa kanyang violation. At ang nakakagulat sa lahat, bumulong ang durobong si Borbon na sumunod na lang sa Baliwag Bus Terminal sa Cubao ang driver na si Jonathan. Si Boy Bulong. Ibang usapan to eh. Okay, Jonathan, diretso na tayo rito. Ano ba talaga nangyari doon sa pinagagawa itong lukulukong si Borbon? Sir, galing po ako sa sa Malolos, sir. Papunta po ako ng ongoing po ako sa Cubao. Okay. Sir, bali nagbaba po ako dito sa may sa may Roosevelt. Sir, doon sa may babaan mismo ng bus. Okay. Sir, ginawa niya pong pinara niya ako, sir. Okay. Pagpara niya sa akin, sir, sinabi sa akin, sir, na bawal daw pong magbaba doon, sir. Okay. So ngayon, ang ginawa ko, sir, bakit bawal magbaba? Yung iba nagbababa. Okay. Hindi ko. Parang although, balansehin natin, totoo yung sinabi niya, bawal bumaba dahil illegal yung mga terminal doon. Opo, sir. Dahil Wala may mga protector. Ang hindi ko lang gusto rito, Jonathan, yung bubulungan ka, pagkatapos sasabihin sumunod ka, tapos kinuha ang susi mo, kinuha ang lisensya mo para makita ka sa Baliwag. Ang layo noon eh. Opo, doon pa lang, meron na siyang intent. Meron na siyang talagang pinagplanuhan na may isa katuparan na parang tongpats to eh. Baliwag terminal po yun, sir. Aha. Baliwag terminal. Kaya nga, sa nakita mo, sana doon lang kasi, binigyan ka na ng ticket. Una, ang kasalanan, hindi ka binigyan ng ticket. Pangalawa, kailangan mag-usap kayo sa malayong lugar. Pangatlo, abay tayo ka muna, kinuha ang susi mo. Para maipagkubli ang mga, hiwaga. Tama ka sa sinasabi mo. Kaya, kung tutuusin naman talaga, ako nakausap natin kamakailan, na sinabi naman ito na ang bawal talaga ang terminal doon ng UV Express sa may Roosevelt, dahil magkakaroon ng clearing operations ng MMDA. Okay, siguro kung kanyon ay sundin natin kung ano yung tama. Subalit ang hindi na tama, yung pinagsamantalahan mo. Yung bagay na sinasabing legal, halimbawa, legal yung sinabi niya, bawang bumaba, bawal kasi ang terminal dyan. Ang hindi ko lang gusto, abay tayo ka muna, hindi kinuha ang susi mo, kinuha ang lisensya mo para mag-usap kayo sa malayo. Tapos bulong-bulong pa. Alam niyo kasi may protector dyan eh. Kaya kanya-kanya silang diskarte. Anyway, babalikan natin to kasi kinokontak pa rin natin si Timo Orbus. Hindi ito papayagan to sa ganitong klaseng trabaho sa MMDA. Diyan ka lang. Para sa Kilos Prontong Aksyon, ito yung makakausap natin sa linya ng telepono si MMDA Chairman or MMDA Manager, Tim Orbus. Sir, magandang hapon po. Hi sir, magandang hapon po naman. Ay kasama ho natin si Alex Santos, live ho tayo sa PTV. GM, good afternoon po, GM. Opo, magandang hapon live po. ho tayo sa ganun din ho, sa Radyo Pilipinas 738, and then live ho tayo sa Facebook page ho. Sir, lapit lang ho namin itong nagre-reklamo sa UV Express na chuper. Siya rin sinita ng isang MMDA enforcer na nakilala lamang niya sa pangalan Borbon. Kinumpis ka ho yung kanyang driver license. At yung susi. At sir, sabi, doon sa Roosevelt, mag-uusap na lang daw sa may Baliwag bus terminal. Cubao area. Sa may Cubao area na sir At yun nga sir, nakakagulat. Bumulong yung si Borbon na sumunod daw roon na lang. Sir, tama ho ba yung proseso rito? Parang nakakaduda Kung titingnan ho, pamantayan ho ng MMDA traffic enforcer pag nanghuli. Unang-una po talagang very irregular yung ginawa nung si Borbon. Number two, in fact, ang paalala natin sa ating mga tagapakinig, pag may ganyan po na sitwasyon, huwag po sila pumayag dahil hindi po yan talaga yung
protocol. Doon na dapat mismo kung saan ka nahuli. Kung sakali man may violation ka o tingin nila may violation ka, dapat doon na pag-uusapan kung ano yung violation mo. Hindi na kailangan na itatabi ka siguro kung nasa trapiko, no? Tama. Pangalawa po, apparently itong Bourbon, walang ticket, no? Walang paniket. Kaya pagka ganun, hindi siya pwede makipag-usap. Kailangan i-refer niya yun doon sa isang kasama niya na meron ng paniket. Okay. Pangatlo po, sir, kailan ho ba ito nangyari? Kasi July 4? July 4 po. July 4, sir. Kasi po, na-relieve na po si Bourbon dahil may ginawang mabilis, kalokohan ho. Ay, Apparently, itong, kung hindi ako nagkakamali, last week po. Okay, marami na pala So, kasalanan. ganyan na, Alright. ano po sa dahil So, sa pangungutong. So, tinuldukan nyo na, sir? Talagang tinuldukan ng kalokohan? Apparently, hindi pa ho ito yung kaso niya. May iba pa ho. Yun ang nagtuldok sa kanya. Ay, sus, Mariosep. Sir, alam nyo, kami ho'y sumusuporta ho sa MMDA, lalo-lalo pagdedeklara ninyo na yung mga lugar dyan sa, una sa lahat, yung UV Express Terminal na illegal dyan sa may Roosevelt, ano? Alam ho namin yung sinasabi ho ng mga tauhan ninyo. Kami sumusuporta ho. Kasi kuminsan, nakakasikip po talaga ng traffic at maraming complaint. Kaya alam ho, paghuli doon sa UV Express tax driver, medyo irregular nga ho, maanumalya, sabi nyo nga. Yun ang aming nilalapit ho sa inyo, sir, na parang calling your attention. I don't know kung ikaw naman, Mr. Chuper, si Jonathan, ano bang gusto mong mangyari dito? Kausap na natin si General Manager. Marami po kasi sa akin na sir, na marami po akong pinagdaanan na mga MMDA driver, MMDA Constable. Constable. Opo, bali may mga nanghuli po sa akin, sir, na medyo natatandaan ko po. Ito si Orgiano, sir. Okay, hindi, sa akin, ito sa nangyari sa iyo, ano bang pakay mo bago mo, kasi lumapit ka dahil kinuha lisensya o kinuha yung susi. Gusto ko pong makuha yung lisensya ko, sir, dahil ang violation ko po wala naman po akong violation. Ano hong tingin nyo? Loading, unloading po, sir. Okay, Chairman, ano hong tingin niyo sa kahilingan ho nitong si Jonathan ho? Kayo ho makakapagsabi, siya gusto niya raw ho makuha yung Lisensya niya, sir. Bali, ticket lang po siya, sir, galing po sa Malolos. Ticket sa Malolos? Nahuli na po kasi ako sa Malolos. O, nahuli ka na. Para nahuli siya sa Malolos, nahuli ka ulit dito. Opo, sir. Double whammy pala to siya. Bakit po siya nahuli sa Malolos? Anong kasalanan mo doon? Bali, pinara lang po ako nung enforcer doon, sir. Oh. Biglang sinabi po, out of line. Out of line daw po. Out of line. Pagdating naman dito sa may Roosevelt, parang pinara ka rin. Ganon din. Hinuli ka rin. Hinuli ka rin. po ako dito. Parang, So ano sinurrender mo, Jonathan, sa MMDA? yung ticket ko po galing ng Malolos, sir. Oh, pwede ba yun, sir, GM? Pwede yan, sir? Kapalit na lisensya? Dapat hindi. Yun. Unang-unang matanong ko lang ho siya. Sige. Ano ba yung violation na sinabi sa kanya? Point to point ho siya, di ba? Yung UV Express. Sir, yung violation ko po, sir, hindi ko po alam kung violation po yun, sir. Nagbaba ka ba? Nag-pick up ka ng pasero? Doon po sa may bus terminal, sa may bus sir, may bus, loading unloading po ng bus, sir. Doon po Pero ako UV nagbaba. Express ho kayo? Opo, UV sir. Express. Hindi ho ba ang UV Express point to point ho yan? Baka naman dahil nagbaba kayo, kasi ano ho ba yung inyong rota? Ano ho ba yung rota ninyo? Bali po siya sa tabang ito po sa sa CIT, sir. Saan yun? Tabang CIT po. Tabang. Saan yun? Saan yan? Sa Bulacan? Dito po, CIT, Tabang po, sa Bulacan po. Bulacan. From Tabang Bulacan going to CIT para Opo. GM. Opo. Hindi ho kayo pwede magbaba. Yan po yung point to point nga. Doon ka na. Kasi ang point to point po, ang binigay po na prangkisa sa sa UV Express, talaga po from point to point. Yun, walang para. Ayun. Walang para, walang babae. Tama. Kaya ho talaga, in effect, yung huli sa inyo sa Bulacan, makatwiran ho yun. Ngayon, yung huli nitong taga-MMDA, kung nagbaba rin ho kayo doon, makatwiran yun, pero mali na kinuha niya yung ticket. Dapat, ang problema nito ngayon, kailangan natin, ano ang binigay sa inyo? Wala po siyang tinikit sa akin, Binigyan sir. kayo ng ticket na panibago? Wala rin po. Ticket na binigay sa akin, sir. Ang nabalitaan ko po, sir, meron daw po binigay na ticket sa ibang tao, sir, hindi po sa akin, sir. Pumunta ka na lang sa akin at tignan natin, hanapin natin yung ticket mo. Okay. Sir, GM, kami ho'y nagpapasalamat sa inyo. Marami ho kami natututunan doon pa lang sa mga sinasabi at marami rin ho matututo sa proseso ng MMDA. Sir, ako naman nagpapasalamat sa inyo kasi kung hindi niyo po kami tulungan, talagang hindi ho rin namin makukover lahat po ng ating
trabaho dito sa Metro Manila, talaga hong ganyan yan. Malaki ho kasi ng sakop natin. Kaya kami ni Chairman Lim nahihirapan. Pero kung hindi nyo kami tinutulungan, hindi ho natin. Ang tingin na ho niyan, kung hindi nyo kami tinulungan, ang tingin niyan, napakawalang yana naman ng MMDA. Nakikipagtulungan ho kasi dahil una-una sa public service ho ang Kilos Pronto, nasa government station ho kami. So nakikipagtulungan ho talaga kami. Alang-alang ho doon sa mga lumalapit din ho sa amin. Sa iyo naman, Jonathan, sasamahan ka lang namin kay GM, ano? Para lang sa ganun, malocate yung lisensya mo. Okay? Nasabi niya na lahat. Sir, maraming salamat uli, ano? Thank you, sir. Maraming salamat po. Lagi po nagpapasalamat sa inyo. Good luck, sir. Good luck. Okay. Okay. Sasamahan ka na lang namin para matrace. Masalimuot palang kwento nitong Jonathan ito. Ikaw naman kasi, para sa akin, huwag ka na kasi magbaba point to point. Oh, point to point. Although mali yung kanyang proseso, Ayun. protocol, pero paano kung tama, kung tinikitan ka, talo ka roon. Hindi naman kami parang nandito para protektahan yung ginagawang mali. Yes. Dito, kung titingnan ng mali, mas malaki ang mali niya kaysa sa iyo. Pareho kayo mali. Okay? Mas malaki ang mali niya kasi in-expect sa kanya yung presumption of regularity, regular ang trabaho, ikaw irregular. Kaya lang, nakalusot ka rito. Huwag mo nang uulitin. Hindi na po. Alright? Sige. Sige. Okay.